wastelands and desert, believing that I'd get lost. I stood at the foot of what felt like Mount Everest, knowing I had the strength for the climb. 'Cause through every trial, each test and temptation, one thing is sure every time. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive, and it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Ask me why, I have no hesitation. God does what He says He will do. Well, I'll simply say every battle has taught me there's nothing He won't help me through. So why should I dwell on the hardships and struggles when I look just beyond them? I see the way this will end is with great celebration. And deep in my heart I believe, over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive, and it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive, when it sure looked like I couldn't win. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over, over and over, over and over again. Yes. It is hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose.
God has set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. God is faithful every time. Lately I've been through some testing and trials. Felt like a detour that went on for miles. But standing here now looking back, I can say, Lord, I'm thankful. Some storms I thought I would never survive, but here I am feeling so strong and alive. The darkness is past and the morning is bright, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I battled giants of failure and fear, shadows of doubt where my hope was unclear. But all along, Lord, you were hovering near, and I'm thankful. All the seas of my past were a thundering roar that echoed the guilt that I could not ignore. But it's nailed to a cross, and I hear it no more, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Amen. Good morning po sa inyong lahat at ito na naman po yung ating programang Ang Pagmamahal ng Isang Ina. Good morning po sa mga mothers ngayon na nag-aantabay sa ating mga programa. Maraming salamat sa Panginoon at tayo ay nagsama-sama po ulit dito sa ating online morning devotion ng mga mothers. At good morning, Sister Tintin at Sister
Sister Emilia. Sister Emilia, good morning. At ayan, tuloy-tuloy na tayo at ang mga mothers po ay kasama ko dito sa studio, mga kasama kong host ay babatiin po kayo ng isang mapagpalang umaga po. Amen. Hello, good morning at isang napakalamig na umaga muli. At nandyan po, antabayan na natin lahat ng mga salita ng Diyos na maisishare po sa umagang ito. Yun lang po. To God be the glory. Amen. Good morning po sa ating lahat. Naimbag nga bigat kada kayo amin. Dito'y Kailocanuhan. At dyan sa Kabisayaan, maayong buntag sa inyong tanan. At sa Kabikulan, Diyos maray na aga sa indong gabos. Makinig lang po kayo, tuloy-tuloy tayo. Yes, Isang magandang umaga po sa lahat. Sama-sama po tayo hanggang sa matapos. To God be the glory. Magandang umaga po sa lahat. Ayan, at tuloy-tuloy na po tayo at pinag-uusapan pa rin po natin yung commit to win souls and disciple others. At napakagandang mga topic po yung binibigay sa atin dahil it will be 2 days and we will celebrate our 26th year anniversary. Kaya tayong lahat po ay dapat maging busy po sa pagdadala ng kaluluwa sa church dahil ito po ay ating anniversary at kailangan po natin na mag-invite ng mga bisita na dadalo po sa ating simbahan at lalong-lalo na yung presensya natin ay napaka-importante dahil maganda na naman yung ating mapapakinggan. It's all about challenge for another year na ibibigay na naman sa atin ng Panginoon sa paglilingkod sa Kanya. At maraming salamat sa mga nandito sa Facebook Live. Pastor RJ, good morning. At yung mga hindi ko nakikita. Hindi ko nakikita sa Facebook. Wala po kasi dito sa blank. Sino ba yung mga nandyan? Sa Facebook Live. Ayan. Binabati po namin kayo ng isang mapagpalang umaga. At ito po yung tuloy-tuloy na topic natin, all about soul winning. Sa mga mothers na nahihiya pang mag-soul winning, ay patuloy nating pakinggan yung mga challenge mula sa pulpit na sinasabi ng pastor natin last Wednesday. Sinabi niya na kung tayo ay hindi nagagamit sa pag-aakay ng kaluluwa at kung tayo ay pa-attend lang sa church, matagal na tayo, ay saliksikin natin yung ating sarili. Yan, examine natin yung ating sarili kung talaga bang tayo ay anak ng Diyos. Dahil kung tayo po ay anak ng Diyos, ay gagawin po natin yung tinatawag na pagsoul winning. Kasi yun nga po yung pagkakaiba natin sa ibang mga simbahan na Baptist. Yan, mga matatagal ng Baptist na yung simbahan po na matagal na ay yung iba po dyan ay hindi talaga nila ginagawa yung tinatawag na soul winning. Sila po ay hindi naniniwala po doon. So yun po yung kaibahan natin. Kaya nga nung nagfe-fellowship kami kagabi sa aming mga Bible studies ay sinasabi nila na yung pare-parehas pala ang pangalan ng Baptist. Yan, pare-parehas. Pero yung pagtuturo nga, yun yung kaibahan, yung pagtuturo sa church, kung ano yung itinuturo. Pare-parehas man na Bible yung ginagamit, King James Bible, King James Version pala. Hindi pala sasabihin na King James Bible. Yan, King James Version ang ginagamit. Pero hindi talaga ini-insist or sa atin kasi dito sa church natin ay talagang kung napakinggan natin ay gagawin natin. So yun po yung challenge sa atin ng ating pastor.
Kaya kung hindi natin na-apply yung tinuturo sa atin sa church, ay tayo nga ay tinatawag na tinkling cymbals. Yun. Ibig sabihin is, ano lang tayo, parang hindi tayo ginagamit na nakaupo lang tayo doon at nakikinig. Pero saan kaya napupunta yung ating napapakinggan, di ba? Siguro yun ay head knowledge lamang. O ay alam ko na yan, tinuro ni Pastor RJ yan sa amin. Pero asan yun? Buhay mo ba yan? Yun nga, sinasabi ni Pastor RJ na buhay ba natin talaga yung pagsoul winning? Yan. Na kapag tayo ay lalabas at aalis, ay maaalala natin yung pinupuntahan natin na mga area, maaalala natin yung mga kaluluwa na nadadala natin sa church at ibibisit natin sila. At sila ay i-challenge natin na mag soul winning. Yun ang lagi nating napapakinggan sa pastor natin. Kaya sabi nga nung isang member is pare-parehas man ang pangalan ng church, di ba? Pare-parehas na Baptist Church. Yan. Pero iba po talaga yung yung ina-apply talaga natin yung kaibahan natin na ina-apply natin yung napapakinggan natin. Unlike na pupunta tayo sa church tapos makikinig lang and then after that wala na naman po. Yan. Yun na naman yung ginagawa natin araw-araw. Hindi tayo nag-i-involve sa gawain ng Panginoon. So yun po yung kaibahan natin na tayo po ay hinahamon na kapag tayo ay matagal na, tayo po ay dadalo sa way pananambahan at palaging a-attend sa church. Kasi yun ay buhay na natin yung pumunta sa church at i-honor at i-worship ang Panginoon sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya nga yung preaching din, last Sunday ng ating mahal na pastor, Pastor Hill, na examine natin yung altar kung tayo ba ay lumuluhod doon at kapag napakinggan natin yung mensahe ng Panginoon ay chine-check natin yung sarili natin na talagang magde-decide tayo. Meron tayong decision, yun kaya merong altar call. Luluhod tayo doon sa altar, tayo ay magkakaroon ng decision na Panginoon, ito po yung aking gagawin. So yun, nabibigyan natin ng honor ang Diyos dahil doon sa mga gawain na ganun. At napakaganda yung ating topic na soul winning dahil pagbuhay na nga natin yung sabi ni Pastor RJ ay yun nga na ang hirap kasi yung pigilan yung sarili mo na ay bakit itong mga taong ito, kilala na ba talaga nila ang Panginoon? Kasi sinasabi nila na meron silang Diyos, pero makita natin sa buhay nila, di ba? So kung tayo ay pumupunta sa mga bahay-bahay, makikita natin yung kanilang kalagayan na talagang ang focus nila ay puro personal na pangangailangan. Puro personal, puro pagtatrabaho, puro yun lang yung nasa focus nila, magtatrabaho. Tapos, yung kasi pag ini-invite natin sila, ay hindi pwede kasi sis, ganito yung aking gagawin. Ganon. Kaya, napakaganda na kung tayo ay buhay natin yung soul winning ay talagang maaawa ka sa kanilang kalagayan. Kaya, babalik-balikan mo pa rin, ibabahagi mo pa rin yung salita ng Diyos. Kaya napakaganda na yung tinatapik din ng pastor natin na how to handle your ministry. Na kung tayo ay kumakanta sa simbahan, so kinakantahan natin ang Panginoon, yung ministry natin, binigay sa atin ng Diyos. Pag tayo nagtuturo sa mga bata, ay ginagawa natin yan dahil para sa Panginoon yung pagtuturo natin sa mga bata. And then, para saan yung mga ministry natin kung wala naman tayong salita ng Diyos. Yun. So, napakaganda na palagi nating iisipin o i-meditate natin yung mga napapakinggan natin. Dahil kung i-meditate natin yun, pakikinggan natin ng maayos, ay talagang matcha-challenge tayo na pumunta sa area. Kaya nga yung buhay namin na family na yun na yung yun yung
ginawa na namin na habit na pupunta sa pag Wednesday, pupunta sa area. Pag Thursday, Bible study. Pag Friday, mag-share na naman ng gospel. At hindi mo pababayaan yung masyasharan mo. Tatawagan mo, pupuntahan mo, kukumustahin mo. At invite ng invite sa simbahan. Yun, paulit-ulit na i-invite sila. At kung hindi man, ayaw man nila na pumunta sa simbahan, papaliwanag na naman natin kung gaano kahalaga yung pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya nga, hindi tayo yung nag-o-offer ng, kapag tayo nagsosoul winning, hindi tayo nag-o-offer ng mga, ay, punta ka dun sa church namin, may ibibigay na cash. Ganon. So, ang pinapakilala natin palagi ay Word of God. Yun pa rin yung kaibahan kasi sa mga ibang simbahan kasi ay meron silang mga binibigay na mga material na bagay, mga grocery, bigas, dahil nais din nilang tumulong sa mga tao. Pero para saan po yung pagtulong nila kung ang nakakalimutan is yung salita ng Diyos na ilalagay sa puso ng tao. Kaya nga, natutuwa rin ako dahil yung mga activities natin na soul winning, everyday soul winning, ay natutuwa ako dun sa binalikan na area ni Mishak na dun sa kagabi nga sa Bakaking Norte na itong mga kabataan na nadadala nila ay sila mismo yung puntahan natin yung bahay na yun. Sabi niya, sharean nyo yung mga dun. Mag-share kayo dun. Sinasabi ng mga kabataan na yun. Kaya nung kasi sumakit na yung paa ko, naiwan ako dun sa sasakyan pero sabi ko, ipagpipray ko tong mga kabataan na to na sila ay magpapatuloy sa kanilang sa kanilang pakikinig ng salita ng Diyos. Talagang pinupuntahan nila yung mga yung mga kabarkada nila at isama natin yan. Kaya nagpipray nga kami na yun, yung mga na-invite ng mga kabataan na ito ay makasama sila. Nasabi nga ni Sister Risa na baka mga 35 po yung mga makakasama dun, ma'am. Paano kaya yun? So, yun yung pinoproblema natin, yung mga tao na madadala sa simbahan, di ba? Unlike sa ibang churches na magse-celebrate sila ng anniversary, sila pa rin. So, ganun. Sa atin kasi ay magse-celebrate tayo ng anniversary. So, kailangan natin na magkaroon din ng mga tao na makikinig, matcha-challenge sila at pag tinanggap nila ang Panginoon at totoo sa buhay nila na tinanggap ang Panginoon ay madadagdag sila sa simbahan at magagamit din. So yun, nabibigyan ulit natin ng honor ang Panginoon kapag merong tao na na-invite natin tapos nabago ang buhay, di ba? Yun, so napakaganda po yun. At tuloy-tuloy lamang po tayo, yun lamang po yung encouragement ko po sa inyo at sa next na lang yung aking topic. Ayan po, Sister Irene po. Amen. Salamat po kay Ma'am Sheila. Yung sinasabi niya na totoo po yun. Na kapag tayo ay pumupunta ng area ay hindi lang tayo yung nandoon para sabing may ginagawa, kundi talagang sasadyain natin yung mga disciples at tayo ay tuloy-tuloy. Yan, sabi niya nga sa Acts. Katulad ng ginawa ng mga apostles sa Book of Acts na hindi sila tumigil, sila ay tuloy-tuloy. Andun pa rin yung ating topic na soul winning, yan, commit. Yan, commit pa rin tayo sa soul winning. And daily, sabi rito sa verse 42 ng chapter 5 ng Acts, and daily in the temple and in every house, they cease not to teach and preach Jesus Christ. Na sa amin bilang full-time, talagang yun palagi yung pinapaalala ng ating pastor na huwag tumigil everyday. Yun yung aming gawain na huwag kang panghihinaan ng loob. Kung yung nakatok mo ay hindi ka pinapansin, hindi sa'yo nagre-response, ay maraming bahay pang makakatok kahit nagagalit yan sa'yo. Pero isang araw, pag lagi kanyang nakikita na nandun, magiging friend ka na nila. Kapag hindi mo sila pinatulan,
na kung sila ay nagagalit ay hindi ka nagpa-fight back. Makikita nila yung kababaang loob mo. Tuloy-tuloy lang na katulad sa area yung ginagawa ko na kahit nagagalit sila noon ay nag-hello pa rin ako, good morning, ganun. Na isang araw ay bumait sila. Parang naiinis sila, lagi nila ako nakikita doon sa preview noon. Sabi niya, siguro ang laki ng sweldo nyo, kaya ang sipag-sipag nyo, palagi kayo nandito. Wala kaming sweldo, sabi ko ganun. Kami mga full-time in the ministry. Ang gawain namin ito araw-araw. At wala kaming sweldo kasi kami ay nagsuko ng buhay. Ang tiyaga nyo naman, sabi nila. Kaya nga yung mga dating hindi nakakarating ay nadala namin sila. Na kahit sinisigawan ka, binubulyawan ka, ang aga-aga nyo naman, nagbubulaho kayo. Ginaganon kami. Pero nagkaroon ng bunga yun. Na ngayon tuloy-tuloy na yung family na yan, yung family Balneg, ay talagang nung buhay pa yung tatay nila, napaka-stricto. Pag kinatok mo yung gate kasi maingay. Kailangan lakasan mo dahil malayo yung pinto. Pag narinig niya, lakas-lakas, nang bubulahaw daw kami. Ay talagang pinag-pray ko yung bahay na yun na magamat nadala na yung, nung dalaga pa yun, yung anak nila ay may time na huminto ako dahil yung nagpalamig muna ako. Tapos nung bumalik ako, bumait na sila at sinama ko sa Edgar. Dapat ikaw mag-share kasi lalaki ka. By the grace of God, na-share yun bago yun namatay. At na high blood. Nung time na medyo naglaylo kami, bumalik kami. Kala namin hindi na sila sumama uli. At ngayon may asawa na yung mga anak niyang babae. Kasi puro babae anak niya sobrang stricto. Ay talagang tuloy-tuloy kami, pinapasyala namin. Ngayon sila na yung nagkukusa na pumupunta. Kapag hindi namin sila nasusundo, kusa na silang pupunta rito, pati yung napangasawa nila, yung isa. Na 3 yung mga bata doon na umaten Sunday schooler na maliliit, estudyante namin. Na noon pumupunta sila ay dalaga, pa sulpot lang sila, ayaw nilang pumunta. Kaya gano'n na lang yung stricto ng tatay kasi mga pasaway daw, mga dalaga. Na ang tatay ay overprotective talaga siya yung talagang inuurasan at may palo pag nalilate. Itong mga kabataan na to noong sila ay bata pa ay nagrebelde sa tatay dahil stricto daw. Pero nung sila ay nakapag-asawa na realize nila yung sinasabi ng tatay, yung bakit sila nag-i-stricto. Dahil nung hindi sila sumunod sa kanilang tatay ay nagkaroon ng hindi magandang resulta sa buhay nila. Yung para silang napariwara. Pero ngayon nagbabalik sila at may mga anak na. Ang nakakatuwa sa kanila, tuloy-tuloy sila. Nandun yung willingness nila na lagi silang nagbubulong pag pupunta kami. Ikaw kasi magsimba ka, ikaw ka. Pinupus nila yung bawat isa sa kanila, magkakapatid. Na kapag nakita nila na yung isa wala ka namang ginagawa, ba't di ka pumunta ng church? Ganun sila. Na natutuwa ako dahil yung bunga ng panalangin tong family na to. At yung family na matagal na nawala, umuwi sa Bicol, ay na-follow up ko uli. Iba na yung bahay nila. 3 years sila sa Bicol at akala ko hindi ko na sila makikita uli. Dahil nag-umpisa yung 2 anak. Maliliit. Ngayon nakita ko mga binat at dalaga na. Pero ang sabi ng nanay nila, kayong mga bata, tama kayo kay ate. Siya na mismo yung nagpupush kasi noon yung mga anak nila mali. Pinapapunta pero ayaw ng mga anak na hilo. Sabi nila, harayo man. Kasi mga Bicolano sila Hanggang sa nung umuwi sila sa Bicol ay na-lockdown. Pero nung bumalik sila, talagang Panginoon binalik sila. At ngayon, welcome kami sa bahay nila. Sabi niya, punta-punta ka lang dito sis. Pag malakas-lakas na ako. Nagkaroon kasi siya ng mild depression ang di niya namamalayan. Na lagi siyang nakahiga, nalulungkot hanggang pumayat. Kaya ngayon pinagpipray ko kasi ngayong anniversary makakasaming nanay. Hindi pa nakakarating yung nanay sa tatay at yung ibang kapatid.
naging 6 na sila ngayon. Dati 2 lang yung anak niya na umaaten. Ngayon, sabi ng nanay, tingnan nyo si ate nyo, nagsisimba noon, kaya mababait sila ngayong lumaki. At yun yung kagandahan na sila ay nataniman dahil sa soul winning, yung hindi kami tumigil ay nagkaroon ng resulta yun na tumanim sa kanilang puso't isipan ng mga bata. Na ngayon nagtatrabaho na, sabi nung isa ay, pupunta ako dyan ate, kahit may trabaho ako, maglilib ako. Attend ako sa anniversary. Kasi ang sabi ng nanay niya, tingnan nyo si kuya nyo at si ate nyo. Lumaki silang mabait dahil pupunta sila ng church. Maayos sila ngayon nagtatrabaho. Na hindi nawala, sabi ng nanay nila, hindi nawala yung katuruan na ituro sa kanila. Naging maayos silang mga bata nung lumaki. Kaya tuwan-tuwa sila nung nahanap ko uli yung bahay nila. Dahil sa pangangatok, talagang hinahanap ko yung family nila. Nakita ko, sabi ko, uy, malaki ka na. Saan ang bahay nyo? Talagang hinahanap ko yung bahay nila. At yun, natagpuan ko yung nanay nakahiga. Karoon siya ng depression. Tuwan-tuwa siya nung pinag-pray ko siya at sabi niya, punta-punta ka lang dito ate ano siya, nagkukulong. Wala siyang kinakausap na iba. Pero nung nakita niya ako, bumangon siya, umupo at talagang binasahan ko siya ng Bible na review uli. At nakakatuwa kasi yung sabi sa Bible na they cease not to teach. Huwag tayong titigil. Katulad ng mga apostles na to, na tuloy-tuloy na ang ibinabahagi nila, ibinabalita ay si Jesus Christ. Patuloy nating i-proclaim, ipamalita si Jesus Christ na tagapagligtas. Itong mga taong na babahagyaan natin, hindi natin alam na may mga problema sila sa buhay, mga depression. Gumagaan yung loob nila kapag naririnig nila yung salita ng Diyos at nakikita nila yung presensya natin na andun pa rin tayo na nagsisikap na sila ay madalas sa church, na noon parang iniiwasan nila kami . Pero ngayon, sila na mismo sabi, punta ka lang dito ate. At yun ang expected kong first time visitor, yung mga anak na naman nilang bago ngayon. At napapalo up ko na uli yung mga anak nila. Binata na sila at dalaga. Sabi ng nanay, mababait yung ate nyo, maayos sila. Hindi sila nag-girlfriend, hindi sila nag-boyfriend. Kasi nagsisimba sila ng mga bata sila, sabi. Ibig sabihin, natanim sa puso't isipan nila yung salita ng Diyos. Meron nanatili. Kaya yun yung pinagpapasalamat ko sa Panginoon. Tuloy-tuloy lang tayo. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Kahit matagal ng taon yung ating pagbalik-balik sa bahay nila, magkakaroon din ng resulta. Yan. To God be the glory. And maraming salamat po. At yun talaga ay bunga ng panalangin. Yan. Kung tayo po ay laging nananalangin sa Panginoon, yun nga, yung challenge pa rin ng pastor natin na we will do our ministry prayerfully. I work with your ministry prayerfully. Yan po. Lagi tayong manalangin. Ayan. Sister Benny po. Amen. Magandang umaga po muli at tuloy-tuloy po yung ating pong lesson na commit to win souls and disciple them. At ganda nga po na tayo po ay pinagkalooban ng karapatan ng Panginoon na tayo po ay magbahagi ng salita ng Diyos, na yung commitment po natin sa kaluluwa. Ang sabi nga po dito sa Proverbs 16:3, commit thy works unto the Lord and thy thoughts shall be established. Na kapag ikinumit natin ang ating sarili sa gawain ng Panginoon, ay magkakaroon tayo ng pagpapahalaga sa gawain ng Panginoon, na magkakaroon tayo ng willingness na yung sa puso natin talaga na ibahagi si Kristo sa iba, at magkaroon tayo ng thankful heart na tayo ay
binigyan nga ng karapatan na tayo ay magbahagi ng salita ng Diyos, na lahat ng ating pong na nababahaginan ay yun nga, ipinagpe-pray po natin, binabalik-balikan para po na hanggang sa madala po sa church. At nakakatuwa nga po na sabi po dito sa Colossians 3:17, and whatsoever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by Him. Yun po yung tayo nga pinagkatiwalaan tayo ng Panginoon sa ministry na yan, na bilang pagbabahagi ng salita ng Diyos. At nakakatuwa po talaga na nung isang araw, kailan pa yun, nung kahapon pala, na pumunta ako sa dati kong nadala na dito sa church, na minsan ni-reject na niya ako Nasabi niya meron na akong simbahan na pinupuntahan, pero hindi ako atubili pa na punta-puntahan siya na At sabi ko nga sa aking sarili, bakit ko hindi pa siya babalikan, naibahagi na sa kanya ang salita ng Diyos at alam naman niya na hanggang sa kahapon nga, ang sabi niya sa akin, ang tiyaga-tiyaga ko raw na pumupunta sa bahay-bahay. Bakit yan po ang trabaho ng isang ligtas na, sabi ko gano'n, na ibahagi talaga si Kristo sa ibang tao. Kasi yan po yung commitment ko talaga, na ibahagi si Kristo sa ibang tao. Kagaya nga po ninyo, sabi kong gano'n, nabahaginan ko ng salita ng Diyos. Nadala na rin kayo sa church, sabi kong gano'n. Pero sabi nyo sa akin noon na wag na akong pumunta, pero andito pa rin ako na pinupuntahan ko pa rin kayo kasi mahal ko kayo sa Panginoon, sabi ko nga. Yan po talaga ang trabaho namin. Kaya wag tayong magsawa na kahit i-reject natin na tayo ng iba, ay wag pa rin nating hayaan na tayo ay manghina at hindi ipagpatuloy yung trabaho natin bilang isang tumanggap sa Panginoon. At yun nga, sabi niya, sige, magtatawag ako binigyan ko siya ng invitation. Magtatawag ako ng mga kakilala ko, kaibigan ko, sabi niya gano'n. Hanggang sa may dalawang kumatok na matanda. Meron ba kayong trabahador ngayon? Sabi niya gano'n. Kinuha ko na rin yung pagkakataon na naibahagi ko yung salita ng Diyos. Yung about sa salvation. At doon, talagang kapag tayo ay hahayo, ay una-una talaga ipanalangin mo, nabigyan ka ng kaluluwa na tatanggap din sa iyo. At huwag tayong magsawa. Huwag tayong magsawa. Kahit na i-reject ka, ay andun pa rin ang Panginoon na bibigyan ka ng kalakasan ng loob. At yun nga, sabi niya, sige, mag-i-invite ako. At panalangin natin lahat yung mga nababahagi na natin na kahit na ba tayo i-reject, ay andun pa rin yung pagpupursige po natin sa kanila. Yun lang po, to God be the glory. Amen po. Ayan, may sinabi si Pastor RJ, nasa na ba? Soul winning or fulfilling the Great Commission must be the real life of every members of PMABC. If not, Amen. Soon you will believe this church, because soul winning is the greatest responsibility, duty to fulfill as members in the body of Christ. Yan nga po. Kaya mag-ingat po tayo dahil kung hindi natin ginagawa yung Great Commission, talagang
magsasawa at magsasawa tayo sa buhay natin bilang Kristiyano at tayo ay palaging magrereklamo, puro reklamo ang lalabas sa bibig natin, hindi yung mga kaluluwa na madadala natin sa simbahan. Kaya yan po yung paliwanag ng pastor natin. Yan. Prayerfully ay nabasa niyo po yan sa Facebook Live, yung kanyang comment. Yan po. Sister Beth po. Amen. Good morning po. Yun nga po, na bilang isang Kristiyano, bawat isa sa atin, ano man yung sitwasyon natin, ano man yung kalagayan natin, ano man yung personalidad meron tayo, at ano man yung ating kalagayan spiritually, sabi nga dito, tayo ay obliged na kinakailangan mag-share ng Jesus, yung gospel ng Panginoon, yung Jesus life, death, and resurrection. Tayo kasi bilang isang Kristiyano na kiniklaim natin na tayo ay Kristiyano, may role tayo na kailangan mag-disciple. Sabi nga sa Matthew 28 verse 18 to 20, di ba? Na yung Great Commission na mag-disciple tayo to all nations. At sabi nga ng Panginoong Diyos, ini-expect tayo ng Panginoon na i-share natin yung gospel na yon, yung message na meron siya, at ng anuman hindi natin tinitingnan yung feelings natin, hindi man tinitingnan yung nararamdaman natin, kundi kasi sabi nga, ang soul winning ay isang duty ng isang tinatawag na Kristiyano. Tayo ay naatasan na i-spread natin yung truth. At pero kung kapag lagi lang natin tinitingnan, Judy, sasabihin, ako naman, di ba? Yung pag sa bahay, ako naman. Nagkakaroon ng kasi minsan nagkakaroon ng negative na pananaw. Pero mas maganda siguro na sabi nga dito bilang isang Kristiyano, hindi lang natin sabihin na duty natin yung pagsusulwin, kundi ito ay isang privilege. Sabi nga sa Romans chapter 1 verse 14 to 16, I am debtor both to the Greeks and to the barbarians, both to the wise and to the unwise. So as much as in me is, I'm ready to preach the gospel to you that are at Rome also, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. So, ang liwanag nung verse na to, na kasi si Apostle Paul, 'di ba, siya ay isang Romans, 'di ba? Pero sabi niya, ko ano man maging kalagayan ko, na ako ay duty ko na at privilege ko na i-share ang gospel ng Panginoong Diyos. Sa Rome man ako o kaya nasa Greece, kung saan man ako lugar. Kasi sabi nga, ang gospel, ito yung message na napaka-importante na kailangan natin i-share sa bawat isa. Yung ito ay isang good news na dapat i-share natin, lalo na sa marami pa. Actually, kahit nga sa ganitong presente na ng ating ng time natin dito sa mundo, di ba? Marami pa rin hindi nakakakilala sa Panginoon. So, kailangan natin, privilege natin at duty natin na i-share yung death and resurrection of Jesus Christ. Ang Panginoong Diyos, sabi nga na ipakilala natin na ang Panginoong Diyos ay tayo ay ni-rescue niya, ni-redeem at winelcome tayo doon sa kanyang kaharian bilang isa kanyang anak. So, bilang isang nagkiklaim na ikaw ay anak ng Panginoong Diyos, dapat lang sabi nga na tayo ay isang malaking privilege na ito. Nagawin natin yung privilege na yon at yung ating duty na i-share yung pinagkatiwala sa atin ng Panginoon na mensahe. At sinabi rin sa Luke chapter 12 verse 11 to 12, hindi ko na babasahin, sabi nga dito na mismo, sabi nga na ang anuman yung pag-aalinlangan mo, isipin mo na lang ang Holy Spirit ay nandoon sa iyo. Kaya nang lumapit ka, humiling ka lang sa Kanya, manalangin ka lang sa Kanya, nandoon siya, hindi tayo pababayaan. Ito kasi yung mga sitwasyon na sabi nga ni Sister Irene, merong minsan may mga pilosopo, minsan may nagdi-deny na ayaw kang payagan na mag-share sa kanya. Pero sabi nga dito na nandiyan yung Holy Spirit na siyang gagabay at sasama sa atin. At sinabi rin sa Luke chapter 8 verse 4:15, tayo ay mga sowers. Kaya kailangan ng ito bilang isang manananim, yung gospel, ito yung seed, di ba? Ito yung na kailangan nating itanim, ihasik, yung ibig sabihin i-share o ikalat para marami pang mga ma-reach nung gospel na yon. At sinabi rin dito bilang isang privilege at duty,
dapat tayo ay magkaroon ng compassion sa puso natin at magkaroon tayo ng concern sa mga nawawala, sa mga naliligaw. At pero sabi, wag nating iisipin kung ano yung kakayan. Ay, hindi. Kasi, wala na kapag may, ay, attorney ang nakatira dyan sa bahay na yan. Ikaw ay ano ba yung i-insecure ka na, hindi natin dapat hindi dapat ganun yung ating pananaw, hindi dapat ganun yung ating magiging ugali. Kasi, number one, isipin natin privilege natin na i-share yung gospel ng Panginoong Diyos. Sino ka man na tao, ano man yung kalagayan, ano man yung katungkulan. Kasi sabi nga, wag nating lalaktawan, lahat natin sila ay bahagian. Yun lang po, to God be the glory. Amen. Thank you po, Sister Beth. Ayan, napakagandang hamon sa atin, di ba? Na yung soul winning talaga ay napakaganda na maging buhay po natin. At pag nagkaroon ng bunga ay ang saya-saya natin. Kahit na yung bunga natin, parang sinasabi nila, ang hirap namang baguhin nito. Hindi naman tayo nagbabago, kundi yung salita ng Diyos. So, yan po. Sister Vicky po. Amen. So muli, yung pinakabata ang huli. So nakaka-bless ulit yung mga topic mula kay Ma'am Sheila, Mr. Irene, kay Mr. Benny, kay Mr. Beth, na talagang privilege talaga na magpatuloy po sa gawain ng Panginoon. Sabi nga ni Ma'am Sheila kanina ay 26th anniversary ng PME Baptist Church at kami po, yung nga sabi ni Ma'am Sheila din kayo na yung nakita yung bunga, ang saya-saya na kami nga dito sa tatlong Maria dito, si Benita, si Elisabetta, si Victoria, ay sama-sama mula nung yung privilege namin, mula nung tinanggap namin ang Panginoon, hanggang ngayon andyan yung pagmamahal at power ng Panginoon na patuloy po kami na masaya na naglilingkod sa Diyos. Kaya sa lahat po ng sinabi nila, ay ito yung katotohanan. Andito lahat sa Bible po. Nasabi nga ni Mr. Irene na nire-reject. Bakit nangungulit? Kasi nga katotohanan po yung isi-share natin na sa lahat ng sinabi nila, yung nga, hindi natin, nung galing tayo sa ibang simbahan, hindi natin nalaman lahat ng mga katotohanan na ito. Nakakala natin, yung nga, yung sarili natin kaalaman, ang alam natin noon. Yun yung challenge namin parati, lalo sa matatagal na sayang, yung mga napapakinggan, mga pinaghahandaan ng ating pastor na lahat ng katotohanan na ipinapahayag niya, kung hindi natin isa sa puso, ay maliligaw at maliligaw tayo. Sabi nga, talaga hindi tayo magpatuloy, hindi tayo mag-i-enjoy na gumawa sa gawain pag hindi natin talaga tinanggap ang lahat ng katotohanan na ito. At tingnan kaya, para ma-enjoy po natin at talagang yung privilege na binigay ng Panginoon sa atin ay mai-enjoy natin at magkakaroon ng maraming bunga. Hindi lang sa spiritual, sa physical at financial, lahat sa material ay andyan na makikita natin yung, masasabi ko yung material, ang material yung kahit maliit na bagay ay masaya na tayo. Pag wala po tayong katotohanan, nako, ang makita natin na material, pag wala tayo sa katotohanan, yung luxury cars, diba? Yung mansion, yung yun yung hahanapin natin, wala tayong contentment. Pero pag nasa katotohanan po tayo, maliit na material na bagay ay mapapahalagahan natin. Kaya tingnan po natin, kaya ito po yun, sa 26 years anniversary, ito po yung in-apply po namin. Kaya kagabi parang nag-uumpisa lang kaming Kristiyano. Sa totoo lang, sa Bible study namin sa Labot Family, ilang pamilya ang nandun? 3 pamilya ang nakinig na sabi ni Pastor RJ yung family Bible study. Nakaka-bless kasi yung sa kabilang bahay, sa kapitbahay nila Christy, pamilya silang umaten. Yun po yung expected namin sa Sunday na bisita na sabi niya sa Catholic daw siya nag-church, sabi namin, galing din kami dyan pero walang ganito. Sabi ko, ilan anniversary kayo sa Catholic? O hindi masagot, di ba? Tayo, masasabi natin na kung yung itinatag na church na pinagdagdagan ng Panginoon sa atin ay may celebration at maraming bunga, maraming may ikukwento ang bawat membro na maidagdag sa tuwing anniversary. Kaya patuloy po tayo, sabi niya dito, continue in walking in truth. Tingnan po natin sa 1 John chapter 3 verse 18 to 24. Ito po yun, 1 John chapter 3 verse 18 to 24. Ito yun.
yung talagang dapat naniwala tayo, tinanggap natin ang Panginoon at matitest ang ating paniniwala, ang ating pananampalataya. Sabi niya dito po, my little children, let us not love in word, neither in tongue, but in deed and in truth. Verse 19, and hereby we know that we are of the truth and shall assure our hearts before Him. Kaya tuwing nagsishare po tayo talagang inaano natin, totoo mong tanggapin sa iyong puso. Bakit? Sabi niya, for if our heart condemn us, God is greater than our heart and know it all things. Ayan. Kaya yung mga nagsusungi-sungi sa atin, alam ng Panginoon yan na pag nagpatuloy tayo ang tinitest ng Panginoon. Yung tinanggap natin siya, yung love na tinanggap natin. Kung, ayan, alam ng Panginoon yan. Kaya, pag hindi tayo nagsawa, yung parating siya sabi ni Sister Irene, na sinusungitan sa area, ay, andyan. Test ng belief natin yun. And dun yung truth na basta sabing Panginoon, magpatuloy ka lang. Sabi niya sa 21, Beloved, if our heart condemn us not, then have we confidence towards God. And whatsoever we ask, ito na yon, we receive of Him because we keep His commandments and to those things that are pleasing in His sight. Ano yung commandment ng Panginoon? Andyan yung talagang i-share natin ang bawat katotohanan. Kaya nga, ang pastor natin sumisigaw. Lalo pag may natutulog kasi katotohanan po yung isinisigaw niya na pag hindi natin napakinggan, magpapatuloy po tayo sa sarili nating kaalaman. Kaya sa verse 23, and this is His commandment that we should believe on the name of His Son, Jesus Christ, and love one another and as He gave us commandment. Verse 24, and he that keepeth His commandments dwelleth in Him. Yan, talagang anuman mangyari. And He in Him. And hereby we know that He abideth in us by the spirits which He hath given us. So lahat ito nasabi ng bawat kasama kong host po dito na nananitili po tayo dahil sa katotohanan. Yun po yung talagang totoo nating tanggapin. Ang katotohanan na talagang tayo lingkod ng Diyos, nilagay po tayo dito. It's a great privilege na makapagsulwin po tayo. Talagang gagamitin po tayo. Yun nga po sabi ko nga nung habang pupunta kami ni Brad Domart dito, sabi ko, biro mo nung nasa Catholic tayo, ni katabi mo nga, hindi mo kilala Diba? Pero anong tinuturo sa Baptist Church? Andyan yung pagkakaisa natin na pagkatas natin makapakinig ng katotohanan, andyan sa lunch, uulitin ng leader natin, papaalalahanan tayo, nakakapagtaka na ito 3 buwan na itong topic natin na commit to win souls, marami pa rin po. Sa totoo lang, na hindi nagwi-win anniversary na natin, hindi nakikiisa sa programa ng church, hindi nila na-i-enjoy. Yung makita mo yung bunga, ako ikwenta ko lang yung sa kagabi namin habang si Dondon lalong na-fire up nung nakita niyang punong-puno doon, tapos may bisita, may pamilya na makakapakinig. Tara makita mo, power ng, sabi nga ng Panginoon, huwag kang mag-alala sa sasabihin mo at ako ang bahala sa'yo. Basta magpagamit ka lang. Alam ng Panginoon talaga yung puso natin na talagang siyang magbibigay ng lahat. Kaya pati si Brad Ernesto, paluhalo kasi nakikita daw niya si Brad Chris kay Dondon. Naalala niya lahat kasi bago namatay si Brad Chris, siya yung talagang kabady ni Brad Chris na pag mag-visit po kami doon sa Manganis. Siya po yung kasama na mag-invite. At pagdating sa sunduan, naka-ready na doon kasi pinuntahan na ni Brad Ernesto po yung mga na-invite. Kaya yun po yung makikita natin yung bunga natin na sabi ko, amen. Ang lilikot yung mga anak ni Gary, ni Christy, lalo yung si Kulin. Sabi ko, Christy, ganyan ka rin Nung nag-umpisa ka sa church, sabi ko, isipin mo, tingnan mo, hanggang sa katrabaho mo na, tas nilagay kayo dito sa dairy farm, sa Baguio Dairy Farm, biro mo yun. Kasi isa din na masunurin tong magkakapatid na to, si Christy, tapos si Arman. Sila yung hanggang buong family na si Brad Gary tuwan-tuwa din na galing siya doon sa Taloy sa baba ng Marcos Highway. Doon pumunta po siya doon sa Green Valley para makapakinig ng salita ng Diyos. Na yun po yung makikita mong bunga kung hindi kami nagpatuloy. Kung nung namatay si Brad Chris, hindi na ako nagpatuloy. Hindi ko makikita
yung mga pagmamahal ni Brad Chris doon, kabady niya si Brad Ernesto sa pag-i-invite na sa power ng Panginoon, nakita namin ulit si Brad Ernesto na talagang lumalakas, na talagang namimiss niya yung gawain dito sa church. Kaya pag-pray po natin patuloy, yun po yun na hanggang apo na niya ay nandyan na masaya na nakikinig ng salita ng Diyos. At sila po yung family na pag Sunday, sama-sama po sila na sabi ni Brad Gary kagabi. Dapat maaga kami para sa harap pa rin kami nakaupo. Na nakaka-bless na kasi sa magkakapatid sila yung hindi namin nakakasama sa sa soul winning. Siya yung panganay. Tapos nung nagpatuloy, biro mo hanggang anak na niya, tapos siya pa rin yung magbibigay ng invitation doon sa mga kapitbahay na pag pumupunta kami doon sa Taloy, nagsasaturate kami mga kapitbahay, nasishira namin, tas sabi niya, siya yung magbibigay ng invitation doon. So, yun po yun na pag magpatuloy po tayo, nasabi nga kanina at tingnan natin, andun yung pagmamahal ng Panginoon na makikita sa atin. Na sabi nga dito sa Romans 12, ito na lang mga last verses na verse 11, nasabi, ito yung parati, bakit magpapatuloy, parati inuulit-ulit ni Pastor yung business natin. Na kung yung mga may business sa labas, madaling araw, nandyan na, puyat. Ito tayo, yung business na binigay, ipinagkatiwala ng Panginoon, yung kaluluwa ng tao. Sabi niya sa verse 11, sa Romans chapter 12, verse 11, not is slothful in business, fervent in spirit, serving the Lord. Ayun po. Na sabi na, kahit na ano pang makon natin, ito yung bilang isang Kristiyano. Sa verse 12, sabi niya, rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing instant in prayer, na talagang andyan yung power ng Panginoon na sa panalangin na lahat ng gagawin natin, ipanalangin natin na andyan magagampanan at magagampanan natin. Ito yung mga truth na pagka talaga nagpatuloy tayo, ito yung makikita natin. Lahat ito truth. Sabi niya sa verse 14, bless them which persecute you, bless and curse not. Rejoice with them that do rejoice, and weep with them that weep. Sabing ganyan na. Sabi nga, sino yan? Kahit anong sitwasyon. Andito pa nga sabi niya, yung kahit nakaaway mo, sabi niya sa verse 19, dearly beloved, avenge not yourself, but rather give place unto wrath, for it is written, vengeance is mine, I will repay, saith the Lord. Yan po yung mga katotohanan. Habang nagpapatuloy po tayo, lahat masasalubong natin to, magiging challenge sa atin to, pero sabi nga ng Panginoon, vengeance is mine, I will repay, saith the Lord. Kaya sabi sa verse 20, therefore, if thine enemy hunger, feed them. If he thirst, give him drink, for in so doing thou shall heap coals of fire on his head. Ayon. Kaya sabi niya, be not overcome of evil, but overcome evil with good. Ito po yung mga great truth na malalaman po natin habang nagpapatuloy po tayo, at mai-enjoy mo na andyan ang Panginoon na kasama natin. Yung talagang hanggang power na ng Panginoon ang ibibigay sa iyo pag alam ng Diyos na talagang sumusunod ka sa kanyang commandments. So yun lang po. To God be the glory. Happy anniversary on Sunday. It's our 26 years anniversary of PMA Baptist Church. Yun lang po. To God be the glory. Amen po. May mga sinasabi po si Pastor RJ dito. Dahil maraming pumupunta sa church pero ayaw ng responsibilidad. Kaya mas maraming emotional kaysa spiritual na anak ng Diyos. Because if you are spiritual, you will always love fulfilling the Great Commission. Meron pang isa Kahit billionaire ang pera mo, katulad ng mga taga-DPWH na walang bahagi sa gawain ng Diyos, sa kaligtasan ng kaluluwa ng tao. Lahat yan basura. Kaya dapat totoong buhay na natin ang mag-akay ng kaluluwa. Yan po. Kasi yun yung, kumikita na naman yung mga kumikita na naman yung mga nagpo-post sa Facebook ng mga vloggers, kumikita sila dun sa mga sa mga interview ng mga yung mga ari-arian ng mga nakakagulat po. Nakakagulat yung mga sasakyan ng mga Minsan nakikita ko dun sa Facebook na rin akong tingnan. Amen po, Ma'am Vicky, sabi ni Sister Heidi Claudio Sanet. At bibigyan po natin ng time kasi si
Sister Emilia kasi nga Amen. po sabi ni Ma'am Tintin ay meron siyang project sa ladies ethics. Kaya tayo po ay makikinig sa kanyang testimony po Amen. ngayon. Ayan. Andiyan po si Sister Emilia sa Google Meet dahil siya po ay palagi nating kasama dito po sa online morning devotion hanggang sa church service natin ay hindi po siya yung hindi po siya yung absent sa ating church service. So daig pa niya yung mga mga matatagal ng members sa ating church. Kasi siya nasa Google Meet siya, matyaga po siya na andun. Nakikita po natin sa screen na siya po ay nandoon talagang naka-steady lang siya na nakikinig ng preaching. Yan. Praying na tayong lahat ay ganun po tayo ka-attentive. Ano po? Ayan po. Bago yung mga ibang nasa Google Meet, Sister Geraldine, hello. Yan. Nakinig tayo sa, ayan, Ma'am Tintin. Sister Emilia, yan, pakikinggan po namin kayo ngayon. Good morning sa ating lahat. Okay ba yung audio ko? Amen. Amen po. Clear and loud. Marami sana akong i-share kaso limited ang time natin. So, may ilan lang akong mga pasasalamatan. So, ang first na pasasalamatan ko ay of course ang aking salvation na tinanggap ko noong high school pa ako pero hindi ko matandaan yung date. So, yun yung ini-enjoy ko hanggang ngayon. So, pangalawa po na aking papasalamatan ay yung kadakilaan ng Panginoon sa buhay ko na despite sa sitwasyon ng trabaho ko ay hindi ko din yun magagawa na mag-attend sa lahat ng services kung wala ang guidance ng Panginoon. So, short background lang sa trabaho ko kasi binigyan ako ng 3 hours na everyday na break time pero wala akong day off. So, yung break time ko na yun ay 8:00 ng 8:00 diyan, pero dito 3:00. So, ang ano yung advance, sabi ko sa amo ko na kung puwede lang ay i-adjust natin kung puwede para makapag-school ako ganito, ganyan. Babawi ako sa next, sabi ko. So, sabi naman niya, "Oo, pero tayo lang ang mag-uusap dito kasi 'pag sinabi ko sa asawa ko, hindi papayag." So, kami lang nakakaalam. So, sabi niya, "Sige pero 'pag tinawag kita, dali-dali ka para hindi daw ma-booking." So, anytime din na 'pag break time ko, tinatawag ako. Kahit may klase ako, kahit may quiz ako, tinatawag ako. So, minsan kahit nakaka-review ka, parang natataranta ka, nawawala yung rine-review mo, yung na-out focus ka. Kagaya nga ng, yung exam namin na ang perfect kong, memorize yung lahat ng alma mater, yung mga panunumpa. Pagdating naman sa pagsulat, nagkamali pa rin. "Sayang, sayang," sabi ko. So, ang teknik ko kasi 'pag, nagluluto ako ay, ah, ah, sinusulat ko sa ano, sa scratch tapos dinidikit ko sa pader tapos ako ng memorize habang nagluluto. So, sabi ng amo ko 'pag nagluluto ka sa kusina huwag mong i-on kasi bawal nga silang makita. Labas-pasok kasi yung tao dun. So, 'pag natapos naman ako nagluto ay puwede na akong pumasok sa kwarto ko. So, dun ako nakakapag-focus ng maayos sa pag-aaral ko. So, salamat din sa school kasi naintindihan nila, binibigyan ako ng consideration para maipagpatuloy din at, salamat din po sa, aking, napapakinggan kay Pastor RJ. Nung Wednesday 'pag hindi talaga ang Diyos ang foundation mo, wala. Kahit anong gawin mo,
ma-out focus ka, hindi ka magko-concentrate sa ginagawa mo. Parang, compliance lang yung ginagawa mo 'pag hindi ang Diyos ang ano mo, yun yung ano mo. At saka sa, isa din na pinapasalamatan ko sa yung topic namin sa kay Ma'am Rona na, forgiveness na ang ang ano kaya yung parang ang hirap kaya yung patawarin yung ginawan ka ng istorya, tapos papatawarin mo pa, parang ang hirap. So, dahil dun sa pinapag-aralan namin ay kailangan mo i-apply para maging effective ka na, mananampalataya. Ang Panginoon nga ay nagpatawad, tayo tayo pa kaya bakit hindi natin gawin? So, andun yung, ah, dahil sa pakikinig, dahil sa pinapag-aaralan ay nai-apply naman at sa soul winning ko naman ay kahit minsan wala, hindi naman as in, na zero. Wala pa naman akong zero sa 1 week na, WARF. So, natutuwa lang din ako sa may dalawa po akong, nabahagian na dalawang young people na sabi nila sa akin, "Auntie, puwede bang, magbuo tayo ng ano, ng grupo para mag-invite pa kami ng kasama natin para mag-share tayo ng salita ng Panginoon," sabi nila. So, sabi ko, "Sige, sige," parang ang saya ko. So, nung sabi nila na, "Puwede bang punta ka dito?" Hindi nila alam kasi na andito ako sa group. So, nung ini-invite ko po sila sa revival ay sabi nila na, "Kung nandiyan ka po ay sasama kami, pero 'pag wala ka po ay hindi." So, sabi ko, "Sige sa ano na lang pag-uwi ko i-invite kayo at isasali ko sila sa ano, sila yung, candidate ng balikatan." Kasi sabi nila, "Isasali kami 'pag may ganyan," sabi nila. So, hopefully and prayerfully na hindi sila magbago at, andiyan yung willingness pa rin nila na matuto na hindi sila huminto. At, yun lang po. Salamat. Totoo sa yung testimony. Ayan po, maganda po na yung ano, yung na-invite ninyo ay opo, pwede po iba-Bible study, pwede po na ibigay ninyo sa area leader tapos iba-Bible study kung mother, si Sister Beth, yan. Kahit ano ang hirap naman magsinungaling ngayon na ay andyan si Sister Emilia. Yung hindi nila alam na ano, nasa ibang bansa kayo. Pero maganda rin yon na meron silang makakausap din na nandito sa ano, taga rito sa church. Ayan, at opo. Challenge kasi si Sister Emilia, di po ba? Kasi ang dami niyang ginagawa sa trabaho niya. Tapos nakakapagsulat siya ng Bible notes. Yung mga ano, yung mga single, mga ano, di bang iniisip na lang nila yung sarili nila, iisipin nila. Tapos hindi pa makasulat ng maraming verses sa Bible. No? Challenge yun, yung magsusulat ng Bible. Tapos iba yung oras nila doon. Opo, iba yung oras nila. Ahead ng 6 hours. Kaya, opo, kaya ang hirap nun, di ba? May ginagawa ka tapos papasok ka sa Bible College. Pero yun ay talagang ano, conviction niya yun. Kaya maganda nga talaga na ano, yung salita ng Diyos yung nag-aano sa kanya, nagtutulak para patuloy na mag-aaral ng Word of God. Ayan, kasama din natin sa Google Meet si Ma'am Tintin muna. Sister Geraldine, wag kang aalis dyan ha. Mamaya, ikaw naman yung mag-share. Ma'am Tintin. Amen po. Good morning po sa lahat and thank you po muli sa napakinggan. Thank you rin po sa testimony ni Ma'am Emilia. At
Ganun nga po na sa soul winning po talaga kapag buhay po natin at kasiyahan na hindi po mawawala sa atin. Kasi buhay na nga po sa kasiyahan po natin. Yun lang po. Thank you po. Amen. Ayan. Maraming salamat din sa Panginoon. Yung pakikinig ko sa testimony nung Wednesday, kaya napakaganda. Talagang pag buhay mo na yung soul winning, yun, kahit wala kang kasama sa bahay. Ayan. Magagawa ka ng paraan. Matatawag sa cellphone. Ayan. Kung ano-anong paraan ang gagawin para makapag-share ng salita ng Diyos. And Sister Geraldine, how about you? Yan. Mag-share ka naman. Paano mo ginagawa yung soul winning sa iyong buhay? Sige nga. Sister Geraldine. First of walang pumapasalamat na sa nakakinig ako ng mensahe ngayon at saka napapasalamat ako dahil sa suporta ng mama, papa ko at saka kapatid ko po at saka yung friends na tanggap man nila kung ano man ako po at saka yung sa higit sa lahat, ko parami kaming sa exam namin kung totoo, nahirapan po talaga ako noon. Yun po, pero salamat pa rin po ako na may chance pa rin akong manalo po. Yun po. Ay, may pasa. Amen. Ayan. You always pray for your Bible school na ikaw ay makagraduate. Ayan. Sabay, classmate kayo ni Sister Emilia, di ba? Ayan. Third year. 1 year more. Ayan. Sige, go. Sister Emilia and Sister Geraldine. Prayerfully ay makakuha kayo ng yung award sa Ayan, dito naman sa studio ay bago tayo magtapos ay nandito ang mga full-time mothers na i-share din nila yung kanilang ginagawa sa soul winning po. Cherry Castro. Mr. Cherry. Amen. Unang-una po, magandang umaga po sa ating lahat. At kami po ay muling nagpapasalamat sa mga hosts ngayong umaga dahil marami na naman kaming natutunan, narinig sa mga experiences nila. Si Ma'am Irene, memorize ko na yung kwento niya. Kahit paulit-ulit. Pero di ba napakaganda pong mapakinggan na yung ginagawa natin ay it's not in vain. Yan. So kahit ilang taon na minsan nga totoo yun, hindi ka pinapansin. Minsan parang may sakit ka na pag dumarating ka dahil may hawak kang Bible ay lumalayo ang mga tao. Pero dahil alam natin yung cause ng ating ginagawa ay nagpapatuloy tayo. At thank you din Ma'am Emilia sa testimony mo. At magpatuloy ka lang ma'am. Yung totoo yun yung inaaral nila sa Ladies Ethics na napag-aralan din namin dati. At yung forgiveness na sinasabi ni Ma'am Emilia. Alam niyo, napakaganda po na pagka yun ay naisapamuhay talaga natin. Maaring maaalala mo kung halimbawa may mga same situation na maririnig ka, maaalala mo din yung nangyari sa'yo. Pero yung wala ka ng bitterness, may peace of mind ka, yun na po yung talagang masasabi mo na i-apply mo na yung salita ng Diyos. Kaya salamat po Ma'am Emilia at thank you din po sa mga narinig nating testimonies. Teresa. Good morning po sa ating lahat. Maraming salamat din po sa mga host. Totoo nga po yung sabi po ni Ma'am Sheila at si Pastor po na kung isa sa buhay mo ang pagsoul winning ay maggaganahan ka at hindi ka tatama rin sa pagsoul winning. At yun nga na thankfully na nakasama din po sa saturation at sa Bible study. At yun bago po kami nagpunta ng Bible study kagabi ay yun dumiretso po muna kami sa Bakaking. At nakakatuwa po na yung mga bata, yung mga kabataan po na nadadala po namin dito sa church ay ngayon po ay sila na din po ay
o-observe na din po sa junior choir at sa choir din po ay nakakatuwa po na sila po ay nakaabang doon para kami po ay samahan po sa pagsusulwining po, at yun nga po yung kabataan po na nadala niya na din po yung dalawang kapatid niya. Ayun, sabi niya, doon samahan ko po kayo doon magsulwining. Sharean po natin yung mga kaibigan ko. At yun, nakakatuwa din po na ayun nga, nandun naman yung mga kaibigan nila na handa na makinig din po ng salita. At yun nga, yun po yung magiging bisita po ulit sa Sunday. At thank God po na sunod-sunod po na linggo-linggo na pagbalik-balik po kami doon na hindi po kami nasisiro ng bisita. At yun nga po yung kabataan na po yun ay yun nga po yung buong family po nila, parents po niya ay sasama po sa anniversary po. At yun po na pinapasalamat po namin at prayer pa po na marami pa pong madadagdag po doon na mga bisita po. Ito lang po, maraming salamat. Amen. Ayan, mga mothers. Nandito yung mga mothers na nag-amen. Sister Myra Salarson, Sister Heidi, Claudio Sanet, Sister Rolene. Amen po, host. Sister Julie Ann Buliago, Sir Asherto Manzano, Sir Salvador Bore, Sir Michael Bagyon is watching. Sir Ariel and Pomecha. Good morning po, Sir Ariel. Cynthia Reyes Sigüenza. Amen. Sister Egeline Camilo. Amen. Glyza K. Harabillo Ambonon. MJ Gerlan. Amen po. Teresa Rivera. Ayan po. Sila po yung mga kasama natin sa Facebook Live at mga mothers na members ng PMABC. Tayo po yung maging mabuting halimbawa sa pag-aakay ng kaluluwa at tuloy-tuloy lamang po tayo. Bukas po ay makinig po ulit tayo sa ating online morning devotion. Maraming salamat sa mga nakasama natin na mga members po ng PMA Baptist Church, yung mga iba pong mga nakinig po sa atin. Sister Geraldine, thank you. At Ma'am Tintin and Sister Emilia. At tayo po ay magko-closing prayer na at hilingin ko po si Sister Benny po na mag-closing prayer po sa atin. Sige po. Nakilang Diyos, maraming salamat pong muli na kami po ay nakapagbahagi na naman ng inyong salita, Panginoon, sa mga anak nyo. At nawa, Panginoon, ay yung buhay po namin na naghahayag ng salita ng Diyos ay ma-impart po namin sa mga hindi po nag-commit para po bahagi ng salita ng Diyos. At salamat po sa kasigasigan po ng ating pong pastor na parati po kaming pinupos, parati pong binabahagi kung ano po yung naging buhay niya noon at hanggang sa ngayon, Panginoon, na magaya din po ng bawat isa, Panginoon. At salamat po na kami po ay dinala niyo sa ganitong ministry na magbahagi ng salita niyo, Panginoon. At magkaroon ng compassion sa kaluluwa, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, na sa nalalapit pong anniversary at revival, Panginoon, ay marami po ang madala ng mga anak nyo, Panginoon. Ang hindi po nag-i-involve ng mga anak nyo, Panginoon, ay hipuin nyo po ang kanilang puso't isipan nang sa gayon ay maging kabahagi din po sila sa gawain, Panginoon. At salamat po sa programang ito, Panginoon, na patuloy nga po na inyong binibigyan ng gabay, Panginoon, at sa lahat po ng aming pong mga gagawin at pupuntahan, Panginoon, sa araw na ito ay kayo po ang manguna at
Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa mga pagkukulang sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Thank you po, Sister Lina Pahariliaga Pantalyon. Amen. Sister G. Abad Arong. Hello po, kamusta na kayo dyan? Attend kayo sa anniversary. Amen. Amen, Mother. Sabi po ni Ate Sir Cynthia, Ariel. sama kayo kay Pastor Marlon next week. Revival. Apple Pamecha, good morning. Amen. Lina, natin ka anniversary. Bye-bye po. Ayan, pahinga na kayo, Sister Emilia. At tulog ka na. See you tomorrow again. Ayun o. Ala, Ay, puro yung ka baby. mukha. Magkasinaki kayo ng mukha. Bye, Matma. Bye, baby.